Hello Virgo, alamin natin kung ano ang meron sa iyong kasalukuyan, ano ang dapat mong i-let go o ano ang dapat mong ipagpatuloy, at ano ang mga paparating sa iyo. Alamin din natin kung ano ang meron sa iyong relasyon, sa iyong finances, sa iyong career, sa iyong kalusugan, at ano ang kahihinatnan ng pagbasang ito. Okay, one more. Okay Virgo, ito ang iyong kasalukuyan na sitwasyon, ang Two of Wands at ang Queen of Cups. Ang dami mong plano para sa iyong future. Gusto mo magkaroon ng progress ang iyong kasalukuyan na sitwasyon. Marami kang gustong applyan, marami kang pinagtatanungan kung paano mag-apply. Sinasabi dito na ito na yung oras para mamili ka Virgo. Matutupad lamang ang iyong mga plano kung ikaw ay kikilos at aalis sa nakasanayan lugar. Kung hindi ka magdidesisyon, Virgo, walang posibilidad na makuha mo ang gusto mo o ang pangarap mo. Ganyan talaga Virgo, para matupad ang mga gusto natin, kailangan tayo ay mamili. You need to make a choice Virgo, kung talagang gusto mong makamit ang mga gusto mo. At hindi mo naman masisimula ng mga plano kung hindi ka kikilos. Sa halip na ikaw ay mangarap lamang ng mangarap sa salita, gamitin mo ang power ng Two of Wands. At maaari din makakuha ka ng suporta sa isang katulad ng Queen of Cups Virgo. Ang Queen of Cups ay isang supportive and good mother Virgo. Kaya kung meron sa buhay mo ng isang katulad ng Queen of Cups, suportado ka nito. Dahil ang Queen of Cups din ay mapangarap Virgo. Malimit din itong managinip ng gising. As a person, ang Queen of Cups ay isang mature female, a feminine person who is kind, caring and supportive. Ipupush ka nito sa iyong mga plano, sa iyong mga pangarap, at pinalalakas at papalakasin niya ang loob mo. O di kaya isa sa mga kaibigan mo ang taong ito. Na malimit din managinip ito ng gising. She may be a water sign, tulad ng Cancer, Scorpio or Pisces. Maaring pinapayuhan ka nito lalong-lalo na pagdating sa iyong career para matupad mo ang iyong mga gusto. Kung ito ang mother mo Virgo, napakaswerte mo, napakabait ng taong ito. O maaring ikaw ay spoiled dito. Kaya ganyan hanggang ngayon nasa poder ka pa niya. Hindi ka nagiging independent. Para naman sa kalalakihan, kung ito ang iyong person Virgo, napakaswerte mo. Bagamat siya ay mahiyain, pero siya ay isang loyal, faithful partner. Make sure you treat her well Virgo. At maaaring yung iba sa inyo hindi nakukontento sa iyong sitwasyon ngayon o sa iyong kalagayan. Nakikita rin dito na maaaring pinanghihinaan ka ng loob ng mga ibang bansa, mga ibang lugar. Pinanghihinaan ka ng loob, makipagsapalaran. Kaya ang nangyayari, nakikita dito na hanggang plano lamang. Pero hindi ka naman nakukontento sa iyong sitwasyon. Nandito rin ang Two of Swords at ang Seven of Wands. Ito yung mga dapat mong i-let go. Motivation ang iyong kailangan. I-let go mo ang mga negative mong iniisip, Virgo. At kung meron kang naririnig na hindi magaganda na chismis tungkol sa iyo, pabayaan mo sila. Ipagpatuloy mo lamang kung ano yung makakatulong sa iyo. Huwag ka magpa-apekto sa mga negative mong naririnig, Virgo. Ang hirap ng iyong sitwasyon para sa iyong desisyon. Yung iba sa inyo, maaaring sa nakalipas, maaaring may ginawa kang mga desisyon na hindi umayon sa iyong kagustuhan, sa iyong mga plano. Kaya marami kang negative na naiisip. Paniwalaan mo muli ang iyong kakayahan, Virgo. I-let go mo yung mga nakaraan na hindi magagandang nangyari sa iyong mga plano. Huwag mo nang isipin yung mga tapos na. Ang importante, Virgo, may natutunan ka sa mga nakalipas na naging problema. Sinasabi dito, Virgo, kung hindi ka nakukontento sa iyong sitwasyon ngayon, marami ang naghahangad kung ano ang meron ka ngayon. I-let go mo yung mga taong nagpapababa sa iyo ng confident o ng kumpiyansa sa iyong sarili. Paniwalaan mo ang iyong kakayahan, yan ang importante, Virgo. Andito ang Nine of Wands. Ito yung dapat mong ipagpatuloy.
Huwag kang mag-stop. Ipagpatuloy mo kahit mahirap. Don't give up now, Virgo. Iwanan mo o umiwas ka sa mga nakakapagpababa sa iyo ng energy o nakakapagpahina sa iyo ng tiwala sa iyong sarili. Para ma-motivate ka, Virgo, magkaroon ka muli ng backbone. Hindi pa katapusan ng lahat, Virgo. Ipagpatuloy mo kung ano yung gusto mong simulan. Kung ano man yung mga hindi magagandang nangyari sa iyong desisyon sa nakalipas. Hingang malalim, pumikit at malalangin. Bawat umaga ay may bagong pag-asa, Virgo. Makakaramdam ka ng lakas ng loob. Kung hindi ka padadala sa mga negative mong nararamdaman, makikita mo ang tagumpay mo dito. Babalikan mo na lamang ng nakangiti ang iyong mga nakaraan. Nandito ang Strength na reverse at ang Ten of Pentacles. O kung hindi pa ito nangyayari, maaaring ito ay paparating pa lamang ngayong buwan na ito. Nandito ang Strength na reverse at ang Ten of Pentacles. Magandang balita ito, Virgo, about sa iyong pinansyal. Bukod sa iyong kaarawan, Virgo, maaari magkaroon ng ibang selebrasyon katulad ng binyagan, kasalan, maaari may mag-propose, maaari magkita-kita kayo ng mga mahal mo sa buhay na galing sa mga malalayong lugar, o maaari magkita-kita kayo ng inyong mga dating mga kaibigan, ng inyong mga kababata. Bagamat nandito ang The Strength, ito naman ay reverse. Sinasabi dito na ikaw ay nakakaramdam ng mga takot, ng mga pag-aalala. Iyan ang nakaka-block sa iyo, Virgo. Sinasabi niya, Virgo, sa mga nararamdaman mong takot, magpaka-strong ka. Stay strong. Yan ang sinasabi niya sa iyo. Panatilihin mong maging matatag, Virgo. Number 1 na magpapalakas ng iyong loob sa iyong sarili ay ikaw, Virgo. Asahan mo na may magandang balita rin about sa iyong pinansyal. Yung iba sa inyo, maraming matatanggap na regalo sa inyong kaarawan. O maaaring matanggap mo na ang pamana, Virgo. Expect the arrival of success at ang mga kasayahan na nakikita dito. Kaya huwag kang maging emotional at huwag kang mawala ng pag-asa, Virgo. Kikita ang mga tagumpay sa iyong mga plano. You deserve this success and love. Nakakaramdam ka man ng pagod dito pero sulit naman. Okay, Virgo, wala pa man, binabati na kita ng maligayang kaarawan sa iyong pagsilang. At mapunta naman tayo sa iyong relasyon, ang 8 of Swords at ang 4 of Pentacles. Kung ikaw, Virgo, ay namumroblema sa iyong relasyon, ito na yung tamang oras para imulat mo yung mga mata mo. Para makita mo na ang mga mali sa iyong relasyon, Virgo. Yan ang iyong sitwasyon sa iyong relasyon. Nakakaramdam ka na hindi ka makawala sa iyong sitwasyon. Kung ganyan ang iyong relasyon, hindi man ganun kadali, pero maghanap ka ng way para makaalis ka sa hindi magandang sitwasyon mo, Virgo. Aaring involve ang pera sa inyong problema, Virgo. Ano man meron ka ngayon, magtira ka para sa tag-ulan. Nakikita dito ang pagkakaroon ng cheating sa relasyon, betrayal. Huwag kang magpaabuso sa iyong relasyon, Virgo. At nakikita rin dito, maaari yung iba sa inyo naghihintay ng isang tao makakapagpabago sa iyong buhay. Ang tunay na kasiyahan, kaligayahan ay hindi magmumula sa ibang tao, Virgo. Tandaan mo yan. At hindi trabaho ng iyong magiging partner na ayusin ang iyong buhay, Virgo. Kung ang iniisip mo ay makapag-asawa ka ng isang taong may pera para maging maayos ang iyong buhay, huwag ganon, Virgo. Huwag dumepende kung ano ang meron sa inyong partner. Ganyan naman talaga, Virgo. Yung iba gusto makapangasawa na may pera para matulungan na mayangat ang buhay. Pero alam mo, Virgo, mas maganda maging independent ka. Dahil sa ganyan, maaaring ikaw ay maabuso. Kung walang-wala ka, wala kang magagawa, kaya matutong mag-ipon. Mas maganda ikaw ang meron, Virgo. Yan ang tandaan mo. Nakikita dito, Virgo, malimit kang ma-attract sa mga maling relasyon. Kung hindi ikaw ito, Virgo, maaaring ganito ang iyong person. Sobrang magselos ito, sobrang controlling. Siyang nagiging dahilan ng malimit na pagtatalo at pag-aaway. Hindi maganda ang kahihinatnan niyan, Virgo. Kung nakagawa sa iyo ng hindi maganda ang iyong person, Virgo, kailangan mong magdesisyon kung patatawarin mo siya o kailangan mong i-let go ang inyong relasyon.
Dahil magiging toxic lang ang inyong relasyon kung palagi nyong pag-aawayan ang mga nakalipas na mga pagkakamali. Sa mga single, natatakot naman makakilala ng bago, natatakot sa pagbabago, o maaaring nai-stuck ka rin sa iyong nakalipas na relasyon. Dahil nakikita dito na hindi ka pa ready mag-move on. Kaya kung papasok muli sa isang relasyon, Virgo, tsakin mo muna na ikaw ay nakamove on na sa iyong nakalipas na relasyon. At ibigay mong muli ang iyong tiwala. Para naman sa mga nakakaranas ng mga betrayal, cheating, tulad ng sabi ko sa iyo kanina, ito na yung time para alisin mo ang takip ng iyong mga mata para makita mo ang mga katotohanan. At sa mga nakaranas ng paghihiwalay, alamin natin kung ano ang message sa iyo ng iyong ex-person, Virgo. Okay, ito ang mensahe ng iyong ex-person, Virgo. I want to be honest and tell you what is really going on in my life right now. Yan ang kanyang mensahe, Virgo. Yan ang kanyang mensahe, Virgo. Maaring kontakin ka pa nito, Virgo. At nandito ang Ace of Pentacles para sa iyong finances at sa iyong karir. Nakikita dito ang mga bagong simula, ang mga bagong plano, bagong trabaho, bagong business, new financial opportunities, Virgo, napakaganda. Pagkakaroon ng stability, security, prosperity. Maring ikaw ay makaipon na, Virgo. Sa paglabas nito, Virgo, you will be ready to make your dream a reality. The time is coming for you to manifest your goals. Wow naman. Napakasaya ko para sa iyo, Virgo. Dahil tingnan mo naman dito, ang dami mong mga negative na nararamdaman. Dahil sa Ace of Pentacles, pati ako sumaya, Virgo. Dahil napaka-positive nito, lalong-lalo na sa pagsisimula. Kaya kung may nais kang simulan, gawin mo na, Virgo. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Nakikita dito yung iba sa inyo maaaring ma-promote sa inyong trabaho. Maaaring magkaroon na ng bagong trabaho o bagong business. Yan ang mga nakikita dito, Virgo. Whatever the situation, Virgo, it is good news and should bring with it the prospect of great financial rewards. Magkakaroon ka ng mga bagong idea kung paano ka kikita. Samantalahin mo ang magagandang opportunity paparating na ito, Virgo. Nakikita dito yung mga unexpected, lalong-lalo na pagdating sa iyong financial. Tulad ng nakita dito kanina, na mga hindi inaasahang mga pagbabago sa iyong financial, ganon din dito, Virgo. Pero, tulad ng pinapaalaala dito, sinasabi na magtira ka para sa tag-ulan, Virgo. Matuto ka na, wag ka na maging gastador o mapagbigay ng sobra, Virgo. At dahil sa ganda ng hatid ng Ace of Pentacles, napakaganda rin ng iyong kalusugan na nakikita dito sa The Empress, Virgo. Good omen din ito para sa mga gusto ng magkaanak. At para naman sa may kakayahan mga anak, mag-ingat kung hindi pa ready magkaroon ng anak. Winawarningan ka lamang dito na maging maingat. At para naman sa iba, kung ikaw ay may iniinom na gamot o gustong uminom ng gamot, mas makabubuting magpakonsulta muna para maiwasan na magkaroon ng komplikasyon. The Empress is an indicator that you need to nurture yourself more and listen to your body signals, Virgo. Dahil dyan, Virgo, mapunta tayo sa napakagandang final outcome mo. Nandito ang Nine of Cups at ang Temperance. Sinasabi dito, maging matalino ka sa gagawin mong desisyon, sa iyong mga pagpiling gagawin. Ang iyong mga pinapangarap ay magkakatotoo, Virgo. Samahan mo ng pagkilos ang iyong mga plano. Alisin mo ang mga negative. Kalimutan mo na ang mga nakaraan ng mga pagkakamali. Sinasabi dito na hindi ito yung oras para ikaw ay sumuko. Ikaw ay magpakatatag, Virgo. Alisin mo ang piring sa iyong mga mata para makita mo ang katotohanan. Nandito na ang mga bagong simula, ang mga bagong opportunity, Virgo. At sa iyong final outcome, katuparan ng iyong mga pangarap. Dagdagan mo pa ang iyong pananalig at paniniwala sa iyong kakayahan, Virgo. At higit sa lahat, patience ay kailangan. Okay? At dahil dyan, iyan ngayon ang iyong pagbasa. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais.
Kita-kits po muli. Number 1 Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!